Hello guys, this is Blackman Moto again and welcome sa panibagong episode ng pagre-review natin ng motorcycle. At nandito nga tayo ngayon sa Barangay Kanlurang Mayang, Lucena City upang silipin natin ng Rusi Flash 150i. Masasabi natin na maganda yung pagkakadali dito, pagkakagawa ni Rusi. So ano bang meron sa motor na to? Yan ang alamin natin sa video na to. Pero kung bago pa lang sa channel ko, ay mong kalimutan mag-subscribe at i-click ang notification bell button upang update ka sa mga video na ina-upload natin. Kung natin patagalin pa, simulan na natin. Alright guys, ito na nga ang Rusi Flash 150i na masasabi natin na isa sa mga underbow na pwedeng ipagmalaki ni Rusi. So pakita muna natin yung buong unit bago natin lapitan, bago natin i-review at alamin kung anong meron sa motor na yan. So unahin po natin yung kanya pong sukat ng gulong sa unahan. So 90-80 by 17 tubeless, napakaganda kasi tubeless na. Napakalaking tulong kasi kapag tubeless, just in case mapako o may pumasok dyan sa gulong natin, kung may sealant yung ating gulong, so bunutin lang natin yung pako and then okay na yan. And then ang kanya pong suspension sa unahan is telescopic fork suspension. Okay naman yung size, hindi maliit, hindi malaki, sakto lang sa unit. And then yung kanya pong disc brake sa unahan, braking system, ang laki nung pagkaka-disc brake niya. And then at the same time, itong pong maliit na to, ito po yung nakakunik doon sa ating speedometer. Alright. Yan po yung maliit na yan. And then, ang sukat po ng gulong sa likod. Sukat ng gulong sa likod is 120-70 by 17. And tubeless na din. So, makikita naman natin, made in China. And then, ang brand po ng gulong is Yuan Xing. So, dito naman pagdating naman sa gulong, depende natin kung saan gagamitin yung unit. Ito kasing gulong na nakalagay ito na stock, medyo makinis. So kung tayo lagi dumadaan sa maputik o kaya maboto, so mas maganda, di palitan lang natin ng mga aftermarket na gulong na pwede natin gamitin sa mga ganung daan. Yung braking system niya sa likod is disc brake na din. So the good thing ay makapal din yung kanyang brake, yung kanyang disc. So patibay naman. And then yung kanya pong alloy swing arm. So maganda din naman yung pagkakadali ng kanyang swing arm. Then at the same time, yung kanya pong pipe. So hindi kalakihan, tamang-tama lang, sporty yung dating ng kanyang pipe. And then at the same time, may heat guard na dito para hindi mapasa yung ating angkas. And then ang kanya pong footrest ay natutupi. Okay, hindi naman matigas. Sakto lang, hindi malambot. And then kahit dun po sa rider, natutupi din. And then next, pag-usapan naman natin yung kanya pong mga decals. Kanya mga decals. So, yung bagay na hindi ko nagustuhan dito sa design na to ng Rusi kay Flash. Itong decals na Rusi dito. Kulay yellow. So maganda sana kung naging, kung naging silver man lang yung kulay para guwapong-guwapo yung dating. Kabilanan pa naman. At magkatapat. And then isang maganda naman dito, bumawi naman dito sa unahan na to. Naka-emblem na letter R. And then sa part na to, medyo yung magaspang yung pagkaka-block. So maganda din pagkakadali dito sa part na to. And then yung kanya pong front fender, maganda naman yung approach. Nabe-bend naman. Nabe-bend naman yung kanyang fender. And then sa part na to, yung kanyang design. So mukha talaga ng 135 na sniper kung ang maalala nyo. Kanyang parang tuka. And then yung kanya pong headlight, ay lahat po yan ay LED na. So sa part na to, dalawa to hati. I think sa pagkakaalam ko, yung kanya pong taas ay for low beam and then yung baba na part ay for high beam. And then yung kanya pong turning lights. Alright, maganda din yung pagkakadali ng turning lights. So medyo makapal yung pagka-plastic. Same thing dito kay headlight Alright, and then may sticker din po dito na FI Euro 4. The good thing Euro 4 na.
And then may GP 150. And then ito aerodynamics, so maganda to kasi hindi lahat sinasalo nung yung hangin. Kumbaga may labasan ng hangin dito. Alright, namamaximize natin yung speed. Then sa part na to ay maganda din yung pagkakadali, magaspang yung pagkakakulay black niya. Hindi ko alam kung anong tawag dyan sa gantong design. And then may flash 150i. At the same time may decal sa white. Alright, yan po yung decals na nakalagay kay flash 150i. Alright, pag-usapan naman po natin yung kanya pong meter panel. Of course, siya po ay analog pa din. Analog. At yung kanya pong left side, dito po yung ating high and low beam, busina, turning lights, and then I think ito may hazard na din. So, pindutin lang natin to, may hazard na. And then sa kanan naman po, right side niya, nandyan po yung ating switch ng ilaw, and then nandyan po yung ating push start. And then isa pang maganda dito kay Rusi Flash 150i ay may built-in USB charging port. At the same time, may lalagyan po tayo ng gamit dito. May compartment. Unlike sa mga ibang underbone na walang compartment sa harapan. So dito pwede natin ilagay yung ating cellphone, wallet natin, o maliit na tubig. So kakasya naman dito. Alright, pag-usapan naman po natin yung kanyang engine specification. Siya po ay 149.2cc. Single cylinder, single overhead cam, fuel injected, may 5.5 liters fuel capacity, at siya po nagbibigay ng maximum power na 7.8 kilowatts and 7,000 RPM, and maximum torque of 11.5 Nm and 5,500 RPM. Yan po yung engine specification ni Flash 150i. Alright, try po natin sakyan si Flash 150i. So, ang seat height po nito, alright, baba natin. Ang seat height is 770 mm. Alright, 5'11 yung height ko. So, saktong-sakto naman, lampas pa. So, pag ang mga height mo ay mga 5'5", so sakto naman. And then kapag mga 5'2", medyo tingkayad na to. So, yan po ang taas ng bangko ni Rusi Flash 150i. And then ang kanya pong ground clearance siya medyo mataas, 170 mm. Okay? So, idaan natin sa mga may lubak, walang problema yan. So, hindi sasayad yung ating yung part na to sa unahan. So, sa starting system naman ni Rusi Flash 150i, yung Porsche po ay may push start, and then at the same time, may kick start tayo. So, walang problema kapag nalubat yung ating battery, kaya nating paanda rin yan. Natin natin yung kanya pong U-box. So, nandito pa yung susian niya sa likod. Alright, ito po yung susian niya. Buksan natin yung U-box. Kung gaano kalaki ang malalagay natin dito. Tiyanan! So, medyo magabok lang kasi stock unit eh. So, wala po tayong may lalagay kahit ano dito. Mapapansin nyo naman, oh. Walang lalagay ng tools. Walang lalagay ng papeles. So, but the good thing naman ay may compartment sa unahan. Pwede natin ilagay din yung ating tools. So, ito po yung kanyang tangke na 5.5 liters. Alright, pwede din naman sa fuel consumption. Of course, fuel injected, expected natin na medyo matipid na to. I think pumapalo to ng 42 kilometers per liter. Nag-a-average siya ng ganon. Then, pakita na din natin yung turning lights natin sa likuran. So, kung mapapansin nyo yung signal light, ay LED na yan. Kaya lang maliit yung pagkakagawa. Sa likod, pag medyo malayo ka, pansin din naman, kaya lang ay medyo maliit nga, medyo tago ng konti. Alright, ka-level nitong yung side na to. At ang huling bagay na pag-uusapan natin dito kay Rusi Flash 150i ay magkano nga ba ang presyo nito? Sa halagang 72,000 pesos kapag spot cash, kapag installment naman natin kukunin, ay magda-down lang tayo ng 7,000 pesos. And then for 36 months is 3,155. For 24 months is 4,205. And then for 12 months, 7,350. But the good thing, kapag updated tayo magbayad, is abated siya ng 300 pesos. Yan po presyo na is depende pa din sa mga dealer ni Rusi. So medyo pwedeng tumaas, pwedeng bumaba.
At hanggang dito lang ang video natin at maraming salamat sa inyong panonood. At kung hindi ka pa nagsusubscribe at kung bago ka pa lang sa channel ko ay mag-subscribe ka na at i-click ang notification bell button upang updated sa mga video na i-upload natin. Maraming salamat po. This is Blackman Mota again. Magkita-kita po ulit sa susunod na video. Ride safe and peace. Yo!